Magandang umaga po. Good morning. Amen. No? At praise the Lord. No? Today is Sunday. And Sunday is the Lord's Day. Amen. No? Sa ating mga Kristiyano, ito ang pinaka-special natin no? na araw every week. Amen. Kasi ito po yung ating araw na tinakda ng Diyos para magsama-sama na tayo ng magsamba at magpuri sa Diyos. Amen. Kayo po ba'y dumating dito para magsamba sa Diyos? Amen. No? Dapat wala nang ibang dahilan ba't tayo nag-gather. And that is only to worship our God. Amen. And to praise our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. At ako ay nagagalak. No? I'm so happy every time na nakakabalik sa La Loma. Kasi La Loma is very close sa aking puso. No? Pag nandito po ako ay talagang halong kaba at saya. Siyempre dahil I feel like I'm back home. No? Because La Loma will always be my home church. Amen. And I'm so happy makita ko yung mga familiar faces, yung mga dati kong kasamahan dito, yung mga good old friends. I mean, not old good old friends, okay? At mga kita yung mga familiar faces, talagang so overwhelmed and thankful to the Lord. And I'm thankful to Pastor Ramil, no? At tinawagan niya ako, no? Even in a short notice. Okay, this week lang, Pastor, can you replace me dahil while I'm away, no, sabi niya, I'll be in Iloilo. Siyempre sabi ko, how can I refuse you, Pastor Ramil? Amen. At so I'm very thankful, Ma'am Laini, no, thank you. And La Loma Baptist Church, no? At talagang pag tumatapak ako rito at kanina pagdating ko na sumalubong agad sa akin si Ma'am Odette. At isa yan sa aking soul winning partner, no? At lalo na yung mga hindi ko na mabanggit lahat. Maraming salamat La Loma Baptist Church for your faithfulness, no? And fruitfulness. Amen. Kasi we can never be fruitful if we are not faithful first. Amen. So mahalaga po yung ating katapatan at pagiging mabunga sa gawain ng Panginoon. So tayong lahat po ay tumayo. Dadako na po ako sa pinakamalagang bahagi ng ating gathering. Of course, that is the preaching of God's Word. And open your Bible, please, to John chapter 15. And Pastor Ramil asked me specifically to challenge the church regarding mission. Kasi next month po ay World Missions Conference na po. At magbigay na po ako ng konting tawag dito iset ko na po ang spirit ng La Loma sa nalalapit ninyong World Missions Conference. So kayo po ay nakita ko po yung inyong team na related sa John chapter 15. No? So yun po ang ating magiging text verse ngayon. John chapter 15, open your Bible to John 15. Basahin natin salit-salitan mula verse 1 hanggang verse 8. No? John chapter 15, let's read verse 1 to 8. I will read verse 1, kayo po sa verse 2. And then on verse 8, dun po tayo magsasabay-sabay. At kung handa na po kayong magbasa ng Bible, say amen. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, we take it away, and every branch that beareth fruit, we purge it with it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. If one abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Verse 8, everybody now. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall ye be my disciple. No? So the title of the message this morning, God's message to us this morning is Bearing Fruits for Mission. No? Bearing Fruits for Mission. No? So dan po ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat. But bago po tayo magpatuloy, tayo po yung pumikit muna, manalangin po tayo sa Panginoon. Let's pray. Father God in heaven, Lord, maraming salamat po, Lord, sa panibagong araw na dinagdag niyo sa buhay naming lahat.
Salamat, Lord, at muli niyo po kaming ginising, Lord, and that is to worship you and magnify you and to glorify your holy name. Lord, salamat, Lord, for the privilege, Lord, that we can gather freely dito po sa La Loma Baptist Church. At Lord, bless niyo po ang church na ito. Patuloy niyo pong gamitin ang congregation na patuloy silang maging mabunga sa iyong gawain, Panginoon Diyos. Lord, pagpalaan niyo rin po ang si Pastor Ramil Olalia as he preach in Iloilo. Kayo po ang mag-empower din po sa kanya, Panginoon. At sa lahat ng mga Baptist churches na nagko-conduct ng service ngayon, Panginoon, I pray, God, that you will continue to bless your work. And Lord, help your servant, Lord. Ikaw po magbigay ng grace sa akin, Lord, to stand behind your pulpit, na ikaw ang aking maging strength, ikaw ang aking maging wisdom. As I deliver your word, ikaw lang ang ma-magnify ko, hindi po ang sinuman. Holy Spirit, convict us, Lord, and even the visitors that we have this morning, kung sila po ay hindi pa tiyak ng langit, Lord, I pray for the salvation of their souls. Holy Spirit, kayo po ang kumilos sa aming mga puso, pagpalain niyo po ang iyong salita. Ito na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo lahat ay makakaupo na po. Alam niyo po, our life's purpose as a believer is very simple lang. May amen ba yan? Napaka-simple lang naman talaga ng purpose natin bilang mga believer. Minsan, kino-complicate lang natin, but the truth is, according to John chapter 15, verse 8, sabi niya, "Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall ye be my disciples." So, our main purpose as a believer is to produce fruit. May amen ba yun? I mean, hindi naman po tayo niligtas lang ni Kristo para pumunta sa langit. Kasi kung yun lang ang purpose niya, di sana after niya tayong iligtas, pinatay niya na tayo. Para nasa heaven na tayo. No, pero far more than that, the main purpose why the Lord Jesus Christ saved us is for us in our life that we must bear fruit. Amen? And that is our life's purpose every day. No? Bakit ba tayo ginigising ng Diyos? No? Not just to do our regular things na ginagawa bilang isang human being, but more deeper than that, nais ng Diyos na tayo ay magbunga. Alam niyo mga kapatid, the reason why we attend to the church is hindi lang para to attend the church service, kaya ka nandito dahil ang nais ng Diyos para magbunga tayo. Anong silbi na attend tayo ng church? Anong silbi na nakikinig ka lagi sa Word of God, pero at the end, hindi ka naman nagbubunga? So I believe that the very plain, simple purpose of our Christian life is to bear fruit. And when we bear fruit, we glorify the Father. According to verse 8. And yan din po ayan po ang purpose ng La Loma Baptist Church, na dapat bawat Kristiyano, bawat miyembro ng iglesia dapat nagbubunga, mga kapatid. And we have to understand that in the eyes of God, we are His plant. We are His vineyard. Amen? In the eyes of God, you and I are like a tree. Amen? At ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay bilang mga puno, ang tingin sa atin ng Diyos, dapat nagbubunga tayo sa ating spiritual life. Anong saysay na nasave ka tapos tumatanda kang Kristiyano na hindi ka naman nagbubunga? Anong saysay na attend ka ng attend pero hindi ka naman nag-grow? No? And hindi porke nasa ministry ka, nagsiserve ka, hindi ibig sabihin na mabunga ka na. Amen? So mahalaga that naiintindihan natin, ano bang main purpose, bakit nabubuhay ka pa? Ano bang main purpose, ba't ginigising ka pa ng Diyos? Ano bang main purpose, ba't nagpapatuloy tayo sa ating buhay? At yan po is to bear fruit. Amen. Anong silbi ng puno kung walang bunga? Kaya nga sinabi ng Panginoon dito sa verse 6 ang puno na hindi nagbubunga, anong gagawin niya? Puputulin niya Kasi walang silbi, sayang. Amen? Kaya nga mga kapatid, we have to understand that sinabi ng Panginoon, I am the true vine. Why? Because here, the Lord is rebuking na may mga nagpipretend that they are the vine. Kaya nga nilagay ng Panginoon ng true vine because may mga fake vine ngayon. Amen?
May mga fake churches, may mga fake teachings ngayon mga kapatid. Kaya in-emphasize ang Panginoon sa verse 1, I am the true vine. May amen po ba yon? And my Father is the husbandman. Meaning ang Panginoon, ang ating Ama, siya ang may-ari ng vineyard and we are God's vineyard. Amen? We are God's tree. And God expects as much fruit from us. Amen? And God wants us to bear fruit for Him so that He will be glorified. Because if you're not bearing fruit for Him, then God is not pleased with your life, mga minamahal. Kaya nga, mga kapatid, God as the husbandman, God as the owner of the vineyard, He is in charge. He must be in control. And He is focused on receiving as much as fruit as possible from His vineyard. Amen? Nag-e-expect ang Panginoon ng maraming bunga sa atin, mga kapatid. Kaya nga po dito, mga kapatid, sinasabi po ito, I am the true vine. This is the 7 of the last I am ng Panginoon. In the gospel books, marami siyang I am, di ba? Yan yung I am the way, the truth, and the life. I am the Alpha and the Omega. I am the door. I am the light. And this is the last of the 7 I am. At ito pong last na ito, I am the true vine. Amen. It is a metaphor, it's a picture of the Lord Jesus Christ in relations to the life of the believers. Amen. It is a metaphor. No, na hinahalimbawa niya na ang Panginoong Jesucristo, siya ang tunay na puno at tayo po yung mga sanga. Amen. At ang sanga ay hindi pwedeng magbunga pag hindi naka-abide sa puno. You see, mga minamahal, dito po makita natin that the vine here is, what kind of a vine is this? It's a grapevine. No? Tayo po yung parang ubasan ng Panginoon. And to give you a short background of John chapter 15, ito po, I remember when this passage, after the Lord Jesus Christ had washed the feet of the disciples, and then they have dinatawag na final meal. And then while after nagkaroon sila after the Lord washed the feet of the disciples at nagkaroon sila ng last final meal, and the Lord instituted the Lord's Supper in John this John chapter 15. Are you following me? And after nilang mag-Lord's Supper, the Lord Jesus Christ with the disciple, they walk in the Garden of Gethsemane. And while the Lord Jesus Christ was walking with the disciple in the garden, dito niya pinasok ang John chapter 15. No? Na nakita ng Panginoon na habang lumalakad siya sa garden, nakita siya ng mga puno. Amen. Nakita siya ng mga grapevines doon, mga vineyard na nabubulaklak na, no, na magbubunga na. At dito po, mga kapatid, sinabi niya rito na sinabi niya na yung John chapter 15 na sabi niya, for without me you can do nothing. This is the last night that after that the Lord will be arrested. Amen? And He will die on the cross. Kaya nga dito niya sinabi ng mga kapatid na without me you can do nothing. You see, Jesus Christ had a timetable. Amen? Meron siyang timetable, mga kapatid. At alam ng Panginoon when is the seasons of our growth. Alam ng Panginoon na dapat lumalago tayo. Amen? At alam ng Panginoon na gano'n na tayo katagal ka-save. And God expect from us na dapat, sa tagal na nating Christian, dapat nagiging mabunga na tayo sa gawain ng ating Panginoon Diyos. You see, timing is very important. Because time is equals to life. Amen? Kaya nga pag may oras ka pa, ibig sabihin, may buhay ka pa. Pag wala ka ng oras, ibig sabihin, patay ka na. Amen? And the growth of a tree is very vital. The timing is very vital. Amen? Kasi kapag ang isang tree or ang isang plant, ang tagal na pero walang bunga, it symbolizes death. Kasi ang pwede lang magbunga ay yung may buhay. Ang pwede lang magbunga, yung lang lumalago. Amen? And, mga minamahal, dito po makita natin na in John chapter 4 verse 35, timing is very vital to world mission. Timing is very vital in the pag-abot ng maraming kaluluwa. Kaya nga in John 45, sinabi ng Panginoon, say not ye that there are yet 4 months and then cometh harvest. Behold, I say unto you,
Lift up your eyes and look to the fields, for they are white and ready to harvest. May amen po ba yun? No? So, mga kapatid, no, there is no mistaking in this principle na God wants us na ma-harvest tayo. Amen. In our fruits as a believer. And also, yung mission harvest, mga kapatid. You see, mga kapatid, napakahalaga that we have to understand that everything we are and everything we have belongs to God. Amen. Lahat ng nasa sayo at ikaw mismo, everything you are and especially your life, it belongs to God. At ang Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos, no, He is a good investor. He will not invest something in our life na hindi siya nag-expect ng in return. Amen po ba yun? I mean, everything that God gave to us, ina-expect ng Diyos na may babalik sa Kanya. I mean, binigay niya sa atin ang Kanyang anak, si Kristo, para magbunga tayo. Amen. Binigay niya ang Holy Spirit. Binigay niya ang Bible. Binigay niya ang church. Amen? I mean, everything na binibigay ng Diyos sa atin, isa lang ang purpose yan so that we may be able to produce fruit, not just fruit, but much fruit. Kaya nga, there is something wrong in your life na ikaw ay Kristiyano and everything God had provided para mag-produce tayo ng bunga, and yet until now, hindi tayo nagbubunga. There is something wrong. Amen? Kaya nga dito mga kapatid, this morning, let us ask ourselves, are we really growing in the Lord? No? I'm not asking if you're growing in the church. I'm asking, are you growing in the Lord? May mga member kami na nag-backslide, nilapitan ako, Pastor. Gusto ko nang bumalik sa church. You know what anong nireply ko? Sis, huwag kang bumalik sa church. Bumalik ka muna sa Diyos. Kasi marami, bumabalik sa church, pero hindi bumabalik sa Diyos. No? Pastor, magsiserve ako sa church. Sabi ko, wag. Mag-serve ka sa Diyos. Amen? Because it is only when you are really connected to the vine that you will have a genuine fruit. Amen? You see, sometimes kaya tayo hindi nagbubunga kasi nagiging selfish tayo. Amen? And mga kapatid, lahat naman tayo, by nature, mga selfish tayo eh. Kaya nga kapag ikaw ay isang selfish na Kristiyano, kailanman hindi ka lalago. And, di ba, makikita natin ang bata, ano ang first 2 words na learn agad ang bata? Di ba, ano yung 2 words na yon? No and mine. Ang mga bata, dalawang salita agad ang natutunan eh, no at saka mine. Yung salitang hindi at akin. Alam mo, magugulat ka na yung mga bata, no? Bata pa lang, pero nagsasalita na sila ng no and mine. But they cannot understand the value of things, and yet they were able to say no and mine. But at their young age, they cannot really fully understand the value of things. Ang mga bata, they do not really comprehend the value of responsibility. Tama? And yet they were able to say no and mine. Pero ang mga bata, they don't know the value of things, they don't know the value of responsibility, but they already learned at the very young age the concept of possessions. No? Imagine may mga bata, alam agad mag-possess, pero hindi naman alam ang responsibility. And sometimes ganun tayo. Kaya hindi tayo lumalago kasi gusto lang natin possess ng possess, pero ayaw natin ng responsibility as a believer. You see, God wants you and me to be fruitful as we grow old in our spiritual life. You see, in John chapter 15, it is very impossible to miss your job as a believer. And our job as a believer is simple lang to bear fruit. Amen? God expects fruit from us. In fact,
God is not happy when He see you and me not bearing fruit. In fact, there was an instant in the Bible, mga kapatid, in Matthew chapter 21, verse 18 to 19, that Jesus cursed a leafy but a fruitless fig tree. No, in Matthew chapter 21, habang lumalakad ang Panginoon, nakakita siya ng isang fig tree na madahon at gusto niya kumain. At nung lumapit ang Panginoon doon sa puno, na ang dahon-dahon, ang ganda-ganda, sa malayo mukhang may bunga, pero nung dumating ang Panginoon dahil gusto niyang kumain, pumunta siya sa puno, ang dahon-dahon, pero nung naghahanap siya ng bunga, may nakita ba siya? Wala. And what is the reaction of the Lord? Di ba nagalit ang Panginoon? Anong ginawa ng Diyos doon sa fig tree na yon? God cursed it. May amen po ba yon? No? Sinumpa ng Panginoon eh. Why? It representing the judgment of God to Israel, barrenness and hypocrisy. Sometimes, no, we fake our fruitfulness. God hates hypocrisy. No? Sometimes, madadahon, mabulaklak lang tayo, pero wala tayong bunga. Amen? You see, hindi tayo niligtas ng Panginoon bilang mga member ng church para maging dekorasyon lang dito sa simbahan. Kaya tayo nilagay ng Diyos dito para magbunga at magamit sa ministry. Hindi para maging decorations. Amen? Sometimes outwardly, kung titignan tayo, para tayong mga malalago, but God knows kung ano ang tunay na estado natin as a believer. God knows if we are really connected to Christ, if we are really going deeper in our relationship with the Lord Jesus Christ. It's very frustrating na matanda na tayong Kristiyano pero hindi pa rin tayo lumalago. Di ba nakaka-frustrate yun, tama? Di ba? Imagine, meron nga mga, minsan Bible school student na, no, sa church namin, mga BI student na, nakakagawa pa ng mga kasalanan, nahuhulog sa fornications, nagsisinungaling, nagnanakaw, and yet, ang daming alam sa Bible. Diba? You see, God hates hypocrisy. God knows if we are really a genuine Christian who really loves the Lord. Amen? Kaya nga, mga kapatid, your purpose and my purpose is to bear fruit. And the mission of our life is to discover how you are going to go that process. Amen? No? Bearing fruit, it is not a one-instant situation. It is not a one-instant happening. It is a lifelong process. Amen? No, ito po ay may prosesong tinatawag para ang isang puno ay magbunga. That's why this sermon is very excellent for us, an opportunity to ask ourselves, am I bearing a fruit for world mission? Kasi hindi ka magagamit ng Diyos for world mission kapag hindi ka naging mabunga. Amen? Kaya nga mga kapatid, we will study the different fruits for world mission. Number 1, the fruit of the Spirit. No? Una, para tayo ay magamit ng Diyos sa gawain, there has to be number 1 fruit. Ano po yung fruit na yan? The fruit of the Spirit. Now, tinan niyo pong sinabi rito sa John chapter 15, verse 26. Sabi po sa verse 26, but when the Comforter is come, whom I shall send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Now, mahalaga mga kapatid, you see, the work of God is the work of the Spirit. The work of mission is the work of the Spirit. No? Kaya nga sinabi ng Panginoon, lagi niyang ini-emphasize, for without me, you can do nothing. Ang bagay na spiritual battle is won by spiritual Christian. Amen? And yung tinatawag na tunay na tagumpay ay makakamit lang yan ng mga spirit-filled Christian. Kaya minsan, we only won the battle, half-won battle lang ang nagagawa natin minsan. Minsan yung laban natin sa buhay, kalahating panalo lang. Bakit? Kasi we are not filled by the Holy Spirit of God. Mahalaga mga kapatid, para tayo magamit ng Diyos, ang buhay natin sa gawain niya, mahalaga that we should have the fruit of the Spirit. Mga kapatid,
Sinabi po dyan, mga minamahal, no, sa fruit of the Spirit, di ba, nandiyan po yung Galatians chapter 5, verse 22. Turn with me in Galatians chapter 5, verse 22. Sabi po rito ni Paul sa mga taga-Galatia, but the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Now, you have to understand the arrangement of this fruit. Now, hindi ito random arrangement. Ito po ay arranged accordingly. And manonotice niyo, sabi po sa verse 22, but the fruit, no? Hindi po sinabing fruits. It is a one fruit. Amen po ba 'yon? No? Para itong fruit salad, 'di ba? Nasa isang lata, pero mga kapatid, this is a one fruit of the Spirit, no? Na all-in package na 'yan. At mapapansin natin, no, if you will observe, if you will notice the verse, the starting point of the fruit of the Spirit is what? What's the answer? What's the starting point? Love. No? Bakit? Pwede naman joy. Pwede naman dapat ang una ay peace. Pero ang starting point ng fruit of the Spirit is what? Love. You see, mga kapatid, hindi ka talaga pwedeng lumago kapag wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. May amen po ba yan? Diba sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. John 3:16, for God so loved the world. Romans chapter 5, verse 7, verse 8, but God commended His love toward us. 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraineth us. The word constrain means compelling us. Amen. Encouraging us, no? Challenging us, no? Kaya nga mahalaga na the fruit of the Spirit, ang starting point nito ay love. Amen. Kasi when you don't have the love of God, hindi ka talaga lalago. Amen. Sana nandito kayo dahil mahal nyo ang Diyos. Sana kaya ka nagbibigay dahil mahal mo ang Diyos. Dapat walang ibang motivation, kaya mo ginagawa, pinupulfill mo ang responsibility mo as a believer because of the love of God. Amen? Kasi ang first neto as in love, kasi when you have love in your heart, then automatic you will have joy. Nakikinig po ba kayo? And listen to this, you will never experience joy outside of the Lord Jesus Christ. I don't care kahit gaano kadami ang pera mo, wala akong pakialam and I'm not impressed. Kahit ang laki ng bahay mo, ang ganda ng kotse mo, ang ganda ng negosyo mo, pero kung wala naman sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, bali wala eh. Amen? You see, when you have love, automatic you will have joy. Do you understand? So may proper arrangement ito eh. And when you have joy, automatic you will experience what? Peace. Sino yung mga mapapayapang Kristiyano? Yung may kagalakan. Mapayapa ba kayo ngayon? Parang iba hindi mapayapa. Di ba? Maybe because you don't have the love and the joy. Amen? So when you have love, automatic you will have joy. And when you have joy, automatic you will experience peace. At pag may peace ka, then automatic, you can have long suffering. Dahil mapayapa ka, kaya mong magtiis. At dahil marunong ka magtiis, kaya mong maging gentle. At dahil meron kang gentleness, kaya mong magkaroon ng goodness. And then faith. Though the faith here is not the saving faith. It is what? A stewardship faith. It is about faithfulness. Amen? And then the meekness and temperance. Mga kapatid, we have to understand that the work of God must be empowered by the Holy Spirit of God. The Bible says, not by might, nor by power, but my Spirit that saith the Lord. Hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang magbunga sa ating spiritual life kung wala po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Of the Trinity that we worship, the God the Father, the God the Son, ang pinaka hindi natin masyadong kinakausap ay ang third person of the triune God. Sino po yun? The Holy Spirit of God. Yes, we always call to the Father in the name of Jesus Christ. But when was the last time you talked to the Holy Spirit? Amen? When was the last time you asked the Holy Spirit of God to move in your heart? Minsan gumagalaw lang tayo sa sarili nating flesh, but not in the power of the Spirit of God.
You have, ulitin ko po, the work of mission is the work of the Holy Spirit. Maging ang pagsusol winning, hindi tayo ang soul winner, ang Holy Spirit. May amen? Kaya nga sinabi ng Panginoon Jesucristo, kung wala ako, wala kayong magagawa. So napakalaga that we must bearing the fruit for mission. And the number one fruit that we must bear, number one is the fruit of what? Of the Spirit. Amen? And the number two, the fruit of soul winning. The fruit of soul winning. Now, sinabi po sa verse 27 in John chapter 15, no? In John chapter 15, verse 27, and ye shall also bear witness, because you have been with me from the beginning. You see, the Bible says that we are His witness. And remember what Acts chapter 1, verse 8, and you shall be witnesses unto me. You see, there is no substitute in soul winning. Our first ministry must be soul winning. In MJBC, I always said, remind the choir members and the musician, that is not your main ministry. You have no right to play the instrument, and you have no right to sing in the choir if you're not winning souls for Christ. Because everything we do in the local church boils down in what? In winning souls. May amen ba yan? Bakit tayo kumakanta sa choir? Para may masave. Ba't tayo tumutugtog? Para yung message of the gospel. Everything po must be boiled down in what? Pointing people to Christ. Di ba? Kaya nga po, dito po sinabi ng Panginoon that you are witnesses. No? You shall bear witness because you have been with me from the beginning. Amen? And there's no substitute in soul winning. That's why I'm really thankful to the Lord that I got saved sa La Loma, and I was trained here sa mga dati kong kasamaan dito. And one thing that ako'y nagpapasalamat sa Diyos na natutunan ko sa aking early Christian life is ang paano mag-share ng gospel. No? And I remember, no, sila Sister Odette, sila Doc Arvin, yan, sila mga kapatiran dito, nagsosoul winning kami. Batang-bata pa ako ng Kristiyano noon, no? Parang alam mo naman, matanda na ako. Mukha lang matanda, no? Batang Kristiyano ko, Sister Odette, ay talagang isa to sa sa mga teacher ko talaga, ay kahit nagtatrabaho yan, talagang I remember sa South ka pa ma'am nagtatrabaho na, no? At nagda-drive yan, pupunta yan, and then magsosoul winning yan. Alam nyo kapatid, hindi porke may trabaho tayo, ayan ay excuse para hindi ka na mag-akay ng kaluluwa. I mean, you can do soul winning wherever you are. Every place is a mission field. You don't have to go to a foreign country to fulfill the Great Commission. Amen. Diba? Sa trabaho ninyo, mission field yan. Sa school ninyo kayo mga estudyante, mission field yan. Dapat kung nasan ka, nagbubunga ka doon ng soul winning. Mga kapatid, mahalaga that wag nating alisin sana bakit the church exists. What's the purpose of the Loma Baptist Church here? Not just to impress our neighborhood because of our fancy building and our ganitong mga life. Kaya tayo inilagay ng Diyos ito para mag-abot ng maraming kaluluwa. Kaya nga sa rapture, ang kukunin niya ano po? Kaluluwa. Amen po ba yun? Now, ang tanong ko, when was the last time you win souls? This is my personal conviction. Sabi ko kay Lord, I will not stand behind the pulpit without winning one soul before Sunday. Because ministry is not a paperwork. Ministry is a people work. Amen? Dati, pastor, naman, alam mo, dati yon, pero ang ministry ng Diyos, nagpapatuloy yan. Amen? Be a soul winner. No? Praise the Lord. No? There's no substitute. Pastor, nagbibigay na nga kami. That's good. Praise the Lord for your giving. Pero hindi porke nagbibigay ka, hindi ka na mag-soul winning. Amen? At hindi naman porke nag-soul winning ka, hindi ka magbibigay. Dapat balansehin natin to mga kapatid. Amen? Kailangan bearing fruits Dapat nag-soul winning tayo mga
mga kapatid. No? Makita natin that we must win souls locally. Proverbs 11 verse 30. Anong sinabi ng Proverbs 11 verse 30? The fruit of the righteous is a what? Is a tree of life. But he that winneth souls is wise. The fruit of the righteous daw is what? A tree of life. That's according to Proverbs 11:30. Di ba? At ang righteous dyan, mga believer yan. Na dapat tayo daw ay may puno ng buhay. At ano yung puno ng buhay na ang ibig sabihin ng talata na dyan? Kaluluwa. Amen. Matagal ka ng member ng church, meron ka na bang bunga dito? Meron ka na bang katabi dyan na personally niwinin mo sa Panginoon at dinisciple mo? No? Yan ang fruit mo. Amen po ba yun? Yan ang bunga mo, kapatid. Kaya nga dapat i-bear natin yan. We must win souls locally and we must win souls globally. No? Kaya nga Acts chapter 1 verse 8, simultaneous yan no? Sabay yan no? Both in Jerusalem, in Samaria, di ba? Judea, and to the uttermost part of the earth. So, simultaneous yan. Hindi porke nagsosoul winning tayo rito, hindi na tayo mag-i-involve sa world mission. Amen? Kaya nga sabay yan, mga kapatid. Now, we have to pray that, Lord, give me 1 souls a week. Start lang muna 1 soul a week. Is that, mahirap bang gawin yung kapatid? Di ba hindi naman? Kaya ba yun, mga kapatid? Kaya Alam niyo ba, you can win 1 person in just 5 to 10 minutes lang. Hindi mo kailangan kabisaduhin ang buong Biblia para makapag-win. Even 1 verse. Amen? Minsan, pag nagmo-Mobile Legend kayo, 8 oras. Ang iba sa inyo, nag-TikTok, ilang oras. Facebook, ilang oras. Di ba? Tama si Netflix. Minsan, nagpupuyat pa kayo. Tapos, mag-win ng kaluluwa, 5 to 10 minutes, kinatatamaran natin. Amen? Let us bear the fruits of soul winning. That's the fruit of mission. And then number 3, no, the fruit of supplication. In John chapter 15, verse 7, sabi ng Panginoon, if ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. No? So, the word supplication means prayer. Alam niyo po, ang gawaing misyon, talagang kailangan natin dito ng panalangin. Sino naniniwala sa power of prayers, taas ang kamay. Sino umani ka ng maraming answered prayer. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, mga kapatid, makita natin that prayer is an act of faith. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, mananalangin ka. Pero pag hindi ka na nananalangin, ibig sabihin, wala ka ng tiwala sa Diyos. Prayer moves the hand of God. Amen? When you pray, it unleashes the power of God. Kaya nga mahalaga po ang prayer, mga kapatid. Ako naniniwala what makes a church great? If yung church na yan is a praying church. Amen? Kaya nga mga minamahal, isang bagay din na pahalaga natin sa ating weekly service, yung prayer meeting. Di ba? Atin kayo, habol kayo. Amen? Kasi bakit? Kasi when we pray, mga kapatid, nagpapakita na ang ating dependency ay wala dito sa bagay sa mundong ibabaw, kundi nasaan po? Nasa taas po Amen? Kaya nga mahalaga po ang fruit of supplication. Prayer is a manifestation of love and concern for others. No? Kaya nga anong sinabi ng Panginoon sa verse 9? As the Father had loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If you keep my commandment, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in His love. You see, when you love God, you want to talk to Him lagi. Di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo laging kausap. Pero pag hindi mo gusto yung tao, ayaw mong kausapin. Tama po ba? Di ba? Kaya nga, di ba, minsan, pag hindi mo type yung nanliligaw sa'yo, palapit pa lang, lumalayo ka na.
Di ba? Pag hindi ka interesado sa taong kumakausap sa'yo, you make an excuse, ay sorry ha, e-exit ka. Kasi you're not interested. Pero if you are really interested to God, I believe that most of your time, every day will be spent talking to God. Amen. You see, mahalaga na nagmamahalan tayo. And how do we show that we love one another? By praying one another. Tama? No? Pagdasal natin po ang bawat isa. And not only that, pray for the salvation of souls. Romans 10:1, sabi ni Paul, it is my heart's desire that Israel might be saved. Ano ba yung mga dapat natin mag-pray? Pray for your church. Are you praying for La Loma Baptist Church? No, pray for this church. Mga minamahal. Colossians chapter 4 verse 2, sinabi po ni Paul, pagdasal nyo lagi ang mga kapatiran. Continue in prayer, sabi ni Paul. Amen? And watch in the same with thanksgiving. And what else? Pray for your family. Alam nyo ba, ang kaaway, ang unang pabagsakin, gusto pabagsakin, pamilya natin? Bakit? Kasi pag nababagsak niya yung pamilya natin, bagsak ang church. Kasi church composed of what? Families. Amen po ba yun? Minsan, sa bahay, doon po talaga matinding battleground. Ang matinding laban po talaga, hindi nagaganap sa loob ng church. Saan nangyayari yan? Sa labas. Sa bahay. Husband, how's your relationship with your wife? Are you bearing fruits with one another? O baka juicy fruit na lang? Parents, how your relationship with your children? Are you bearing fruits with your children? Amen? Mahalaga mga kapatid na pamilya natin ay asikasuhin natin. Alam nyo, sabi nga di ba ni Pastor Brown, you can have many ministry. You can have a very successful ministry, but if you are failed in your family, you have no ministry at all. Because your first ministry is your family. May amen po ba? No? Kaya nga kayong mga magulang, hindi po kayo nagpapalaki ng anak. Nagpapalaki po kayo ng future husband and wife. Tama? Kaya nga, yung mga anak ninyo, dapat lagi natin pagdadasal yan. Pagdadasal nyo lagi yung mga anak ninyo. No? Dahil talagang alam naman natin na isa sa pinaka-discouragement ng parents kapag nakita natin yung anak natin ay napupunta sa maling landas. So pray for them. Have time with them. You see, our children spells love by L-O-B-E. By T-I-M-E. I mean, our children spells love by time. Spend time with them. Kaya nga ako po, dahil gagraduate na yung anak kong si Nicole, bunso ko, graduate na. Graduate na yung mga 4 kong anak by the grace of God. Kaya nga, I spend more time with my wife. Pag may, hindi ko sinasabi sa wife ko kapag may oras ako. Alam niyo ba, pag sinabihan niyo, husband ng wife niyo, pag may oras ako, alam niyo ba, it hurts? Para bang sinasabi mo, ibibigay mo lang kapag mayroon kang tira-tirang oras. Dapat nga, yung quality time mo, ibigay mo sa wife mo. Parang walang nag-amen. May problema ba tayo rito? Amen? Diba? Hindi yung, sweetheart, pag may oras ako, hindi ako nangangako, sweetheart. Ay, nako, aanin mo yung pera mo, pagpatay na yung asawa mo. No? Malalaki na yung 4 kong anak, sinabihan ko na diretsuhan yung anak ko, si Lara, si Sarah, si San, sabi ko, malalaki na kayo, I have fulfilled my responsibility, I already bring you to the Lord, I already taught you about the ways of the Lord, now you already graduated, you have to live on your own, I would like to spend my most beautiful and quality time with the most beautiful woman on earth. No? Kaya nga, pag may time, pasyal kami. Kailan ay papasyal mag-asawa kapag naka-wheelchair na kayo? Ano trip nyo? Karera kayo na naka-wheelchair? Habulin mo ko. Yan ang trip nyo? Habulin nyo ko. Kaya mo ba, sweetheart? Diba? Hanggang may lakas pa, Brad. No? Dapat pag nasa 50 ka na, enjoy mo na yung fruit of your labor.
Amen? Huwag parami ng pera. Ipon ka ng ipon ng pera. Pag namatay ka, ano yan? No? Mag-aawayan yan. At ang masaklap dito, yung misis mo na iniwanan mo, nag-asawa uli. At ang napangasawa niya, yung driver nyo. Siya ang nakinabang sa ipon mo. Enjoy your wife. Amen. Hold hands with her most of the time. Keep on telling her, I love you, sweetheart. Baka bukas, hindi mo na masabi yan. Amen. Start collecting memories. Huwag kayong mag-ipon ng pera, mag-ipon kayo ng alaala. May amen ba yon? No? Mag-ipon ng alaala. Pastor, wala nga pera eh. O di alaala na lang. Sa bahay, sa kusin. Diba? 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 Pray for your family. Parents, spend time din with your children. Alam mo, ang mga nag-undergo ng mga depression ngayon, napabata na ng pabata. Spend time with your children. Talk with them. No? Don't assume that they are okay. No? Puntahan ninyo, katukin ninyo, anak, are you okay? Anak, do you need anything? Anak, libre ako. Gusto mo bang lumabas tayo? I mean, alam mo sa totoo lang, kayong may mga anak na maliliit, minsan lang magiging bata ang anak ninyo. Isang bagay na pinagsisihan ko rin, and I ask forgiveness from my children. And by the way, no, mga parents, no, huwag kayong mahiya na pag nagkamali kayo, say sorry to your children. Ako, I say sorry to my children. One thing na pinagsisisihan ko is hindi ako nagkaroon ng maraming oras sa anak ko nang maliliit pa sila. Alam niyo ba, pag dumating na sa punto ng mga high school, college yan, wala nang oras sila sa inyo. Sa inyo nakakalilit sa sinabi ko. Di ba? Pag inatid mo nga sa eskwelahan yan dati sabi mo, anak, kiss na. Wag na mama, nakakaya. Andyan yung crush ko. Anak, pwede ka ba? Hindi mama, busy ako. Meron kaming defense. Anak, pwede ka ba? Hindi mama, may work ako. I mean, you cannot blame them because they're building their own identity. Tama? Kaya while your children are young, spend time with them. Darating ang araw, wala na silang oras sa inyo. Kaya nga, minsan lang maging bata yan. Kaya kayo may mga anak na bata, nako. No? Pray for them, nurture them, love them. Amen? Pray for your family. Pray for your pastor. Pray for Pastor Ramil. 2 Timothy 2:2, pray for all those in authority according to 2 Timothy chapter 2 verse 2. Amen? No? Pray for the government, pray for the authority. Ang authority natin sa church, Pastor Ramil. At love your pastor, support your pastor. Amen? Pray for him. Don't compare him to another pastor. No, bawat pastor may kanya-kanyang personality yan. No, may kanya-kanyang identity ang mga pastor at God can work them sa pamamagitan ng iba't ibang personality nila. Pray for him. Ako nga, mga kapatid, kahit mas matanda ako kay Pastor Ramil, pero I always address him as my pastor Kasi kami sa Bama, ang usapan namin, sino pastor ng Laloma, pastor namin No? Kaya nga, kahit mas bata si Pastor Ramil sa akin, I address him as, yes, Pastor. Yes, Pastor. Pastor Ramil, we're praying for you. MGBC is always praying for Laloma, for Pastor Ramil. Alam niyo ba, napakahalaga ng leadership ng Laloma? May amen pa ba yun? Mahalaga ang leadership ng Laloma sa ating Bama family. Amen? Kaya nga, pray for your pastor. Pray for Ma'am Arnie. Pray for their children. Now, pray for the family of your pastor. That is the proof of supplication. And not only that, pray for the missionary. Missionary, what's your name again, missionary? Dairo? Missionary Dairo. Pray for him. Amen? Colossians chapter 4 verse 3, sabi ni Paul, pray for us. That's the heart cry of the missionary prayers. No, hindi naman po puro financial support lang ang kailangan nila. Higit sa lahat ang panalangin. Alam niyo po, ang tindi na po ng persecution na nangyayari ngayon sa mission field. 'Di ba? Ang dami na pong missionary na namamatay na sa mission field.
mga missionary na nagkakasakit. And sometimes, wala tayong kaalam-alam. Bakit? Kasi hindi natin sila pinagpipray eh. Diba? Minsan din alamin din natin ang sitwasyon ng mga missionary. Kaya hindi natin pinagpipray kasi hindi natin inaalam ang kailang mga kondisyon, ang kailang mga situation, ang mga pinagdadaanan nila. Pray for them. Because when you do that, you are bearing the fruit of supplication. And then number 4, the fruit of supplying. No? In Philippians chapter 4 verse 15, ano pong sinabi ni Paul in Philippians chapter 4 verse 15? Tingnan niyo po ang sabi po rito. No? Sabi diyan, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed in Macedonia, no church communicated with me as concerning what? Giving and receiving, but ye only. Next verse. No? Not because, pakibalik Brad. No? Not because I desire a gift, but I desire what? Fruit. Now, ano yung fruit na tinutukoy dito ni Paul? The fruit of giving. May amen po ba yun? Yung pagbibigay nyo, mga taga-Laloma, nagbubunga po yan ng maraming kaluluwa. Salamat po, Laloma, sa sakripisyo ninyo. Nakakarating po ang inyong sakripisyo sa iba't ibang dako ng mundo. No? Kailan lang po, I heard na kabili kayo ng bagong lote. Tama po ba yun? Magkano yung bili nyo sa lote ninyo? 40 million. Wow. No? Sana all. No? Yung halaga na yan, pag dinala mo sa Bulacan, grabe ang laking property niyan. Eh dahil iba ang presyo dito sa Manila, talagang mahal eh, no? Pero dali mo sa probinsya, 40 million, pambilang mega church yan. Di ba? Pero dito, imagine, kabibili nyo ng 40 million, tapos ngayon, meron kayong rope holders. Tama? Tapos meron kayong monthly paid promise. Tapos meron kayong mga sacrificial offering. Now, dumarating ba yung oras, mga member ng Laloma? Dumarating ka ba sa oras na parang napapagod ka na sa pagbibigay? Na, may mga time ba na parang, ano ba yan, giving na naman? No? Kulang na lang, ibenta ko yung left kidney ko para may maibigay pa ako. And that's normal. And that's natural. Tama? Pero isipin na lang ninyo, no? Yan yung ginagawa ninyo ay hindi sayang. Magbubunga yan, mga kapatid. Amen? Sabi nga ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. God loveth a what? A cheerful. Sinabi bang cheerful giving? Ano daw ang mahal ng Diyos? Yung giving o yung giver? Pakisagot po. Giver. Pero ngayon may mga conference, giving ang ini-emphasize eh. At samantala, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9, God loveth a cheerful givers. Hindi sinabing cheerful giving. Because God is not interested in our money. Mayaman siya eh. Kanyang lahat eh. Amen po ba yun? Ang mahal niya, hindi yung giving natin. Ano ang mahal niya? Ikaw. Yung bunga ng pagbibigay mo, nagpapakita ng iyong sakripisyo at pagtitiwala sa Kanya. May amen po ba yun? And one day, hindi man dito sa mundo, pagdating natin sa heaven, pagharap natin sa Kanya, there is a crown waiting for all of us. Amen? The crown of rejoicing, mga kaluluwa, na naabot ng ating pagbibigay, mga kapatid. Kaya nga sinabi ni Kristo, huwag tayong mag-ipon ng yaman sa mundong ito. Bagkus mag-ipon tayo ng yaman saan? Sa langit na kung saan hindi mananakaw, hindi mawawala, at hindi aanayin. Amen? Meaning hindi sayang. Magbubunga yan, mga kapatid. Proper giving means what? Let's give not out of what? Not out of guilt. Huwag kang magbigay, according to 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Huwag kang magbigay dahil nagigilty ka. Nakikinig po ba kayo? No? Ngari, may nag-testimony, nagbukang kawawa, nahabag ka, nagbigay ka. That's not proper giving. Ano, kailangan pa ba ng emotional, Kailangan pa ba ng emotional approach para lang magbigay? Kaya di ba, sabi nga, not of grudgingly or of necessity. Di ba? But God loveth a what? Cheerful giver. Not grudgingly. Ano ba ang proper giving? Giving by what? Giving by grace.
Magbigay tayo sa biyaya ng Diyos. Amen po ba yun? Grace means natanggap natin ang pagpapala kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga, bigay po tayo sa pamamagitan ng biyaya. And then number 5, the fruit of sanctification. We are saved and sanctified to be used for God's purpose and His glory. Kaya nga po, sinabi po sa chapter 15, verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purge it, that it may bring forth more fruit. Mga kapatid, kaya tayo in-expect ni God na magbunga kasi nilinis niya tayo. At ano pinanglinis siya sa atin? According to verse 3, now ye are clean through what? Through the word which I have spoken unto you. That's why God expect fruit because we are already sanctified. Nilinis tayo ng salita ng Diyos. And we are cleansed inside and outside. Hindi lang outside. Kaya nga mahalaga po, hindi lang yung ating public testimony, mahalaga din po yung ating private testimony. Diba? Minsan, naka-emphasize tayo sa public testimony natin, pero hindi natin binibigyan din yung ating private testimony. Alam mo ba na ang tunay na ikaw ay kung ano yung ginagawa mo kapag walang nakatingin sa'yo? Diba? Madaling magpanggap na mabait kapag alam mo may nakatingin sa'yo eh. No? Pero ang tunay na bunga nakikita kapag walang nakatingin sa'yo. Anong ginagawa mo kapag nag-iisa ka na lang? Diba? We are sanctified. No? Kaya nga yung fruit of sanctification ay binigayan ng Diyos. Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nilinisan ng salita ng Diyos para masanctify, mamuhay tayo ng may kabanalan. Alam niyo po, hindi kailangan ng Diyos ang mga golden vessel. Ang kailangan niya, clean vessel. Amen? At sa gawain ng Diyos, hindi niya kailangan ng magagaling. Ang kailangan niya yung mga tapat at may pagpapahalaga sa kabanalan. Kaya nga po, isang bagay na makita natin sa gawain ng mission, no, pastor, missionaries, and all of us, no, magbe-bear tayo ng fruit talaga ng sanctification at magagamit tayo ng Diyos ng matindi sa gawain ng mission kapag tayo nakikita ng Diyos na namumuhay na may kabanalan at takot sa Kanya. Church, no, you see, God knows our hidden sins. Do you believe that? Wala tayong kasalanan na maitatago sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawang palihim. Kaya nga, mga minamahal, no, huwag tayong mag-serve na meron tayong tinatagong kasalanan. Because kahit anong gawin mo, pag may tinatago kang kasalanan, hindi ka magbubunga. Amen? Kailangan ng Diyos clean vessel. Hindi niya kailangan ng golden vessel. Kailangan niya malinis ang buhay ninyo. Young people, ingatan niyo ang inyong buhay. No? Kayong mga binata at dalaga, ingatan ninyo ang mga buhay ninyo. I-preserve ninyo ang purity ninyo. Dahil balang araw, no, sinanctify kayo ng Diyos. Dahil balang araw, ay kayo ay tatawagin ng Diyos, marahil ang iba sa inyo at gagamitin niya sa gawain niya. Amen po ba yun? Kaya paano kanya gagamitin kung nakita ng Diyos na sirang-sira ka na, duming-dumi ka na, dunungisan ka na masyado ng sanglibutan at ni Satanas dahil sa mga kasalanan na ginagawa mo. Amen? Kaya nga, the fruit of sanctification, dapat pahalagaan natin yung ating kabanalan. And last po, mga kapatid, are you still listening? No? So ano po yung fruit of bearing fruit formation? Number 1, let us review the fruit of the Spirit. Number 2, the fruit of soul winning. Number 3, the fruit of supplication. And then the fruit of supplying. And then number 5, the fruit of, and last po, the fruit of surrendering. No? The fruit of surrendering. Sabi po dyan sa verse 4, abide in me and I in you. Abiding in Christ must be done in surrender. Bakit sinabi ng Diyos, abide in me? Kasi hindi lahat ng oras nag-a-abide tayo sa Kanya. Tama? You see, the word surrender is a military term. No? Ang salitang surrender, actually, it is a military term, mga kapatid. No? It is the concept of surrender is rooted in military terms
And to fully understand the word surrender, kasi minsan sa atin, ang word na surrender naging negative eh. Pero the truth is, surrender is a very positive word para magbunga tayo sa ating Christian life. To fully understand the word surrender, one must realize, number one, who is in control. Amen. Para maintindihan mo ang ibig sabihin ng surrender, dapat maunawaan mo who is in control. No? Kaya minsan hindi tayo nagsusurrender kasi we want to control our life. If you want to surrender, it is about letting go of your personal desires, letting go of your plans, and you are willing to embrace God's will. Surrender means you have to recognize God as the final authority of your life. You have to understand that, mga kapatid, na who is in control. And then, letter B, spiritual battle. Alam niyo po, para tayo mag-surrender, mga kapatid, di ba sa digmaan, kapag nagtaas ng white flag, ibig sabihin, ano na po siya? Surrender, hindi na siya lalaban. Meaning, you are submitting to the victorious side. At alam natin, no, that the Lord Jesus Christ, mga kapatid, siya po talaga ang ating commander-in-chief. Kaya nga, mga minamahal, pag nag-surrender ka, ibig sabihin, talo ka. Nagsusurrender ka doon sa siguradong panalo. Tama? Kaya nga, kapag sa battle nagtaas ng white flag, sabihin, surrender sila doon sa winning side. And we all know that Jesus Christ is our winning side. Amen? We will never experience true victory kapag wala tayo sa laban ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang world mission, nagtatagumpay ito dahil ang Panginoong Jesucristo, siya po ang unang missionary. He left heaven's throne. He left His country. Pinuntahan niya tayo rito para iligtas tayong mga makasalanan. Kaya nga, mga kapatid, we have to surrender our life to the Lord Jesus Christ. And then letter C, surrender means humility and trust. Kapag nag-surrender ka, inaamin mo na talo ka. That you cannot handle it alone. That meaning you are trusting God's wisdom and power over our own. Mga kapatid, tandaan natin, sinabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Kaya nga, mga kapatid, let us bear these fruits na napakalaga. Hindi tayo magbubunga talaga hanggang hindi tayo nag-a-abide kay Kristo. The word abide means surrender. Abide in me, meaning surrender in me, and I in you. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Mga kapatid, as I close, bearing fruit, as I said, is a lifelong effort. Our fruitfulness depends on our faithfulness. Kaya nga ang ganda ng tema ninyo, faithfulness to fruitfulness. Hindi ka pwedeng maging fruitful kapag hindi mo natutunang maging faithful. Amen? And dapat ang pagtitiwala natin nasa Panginoon, and you cannot produce your own fruit. You cannot manufacture your own fruit. You cannot fabricate your own fruit, and you cannot fake the fruit of the Holy Spirit. Apart from the Lord Jesus Christ, we can do nothing. Bakit tayo ng Diyos gusto maging mabunga? Para yan ang ating paglilingkod sa Kanya. Ayaw ng Diyos na naglilingkod tayo na hindi naman tayo nagiging mabunga sa Kanyang harapan. When we bear the fruit for mission, it produces true joy. Alam niyo ba, ang pinakamasayang Kristiyano ay ang mga nagbubunga. Kaya nga po, sa John chapter 15, verse 11, and let me close in this verse. Verse 11, John chapter 15, verse 11. Sabi po dyan, pakilabas, Brad. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Kapag ikaw ay mabunga, ma-experience mo ang true joy ng Panginoon. Pero kung ikaw ay Kristiyano, pero nagiging backslider ka, unfaithful ka, nagiging worldly ka, you're carnal Christian, you will lose the joy of thy salvation. You will not lose salvation, but you will lose the joy of thy salvation.
Ang isang backslider na Kristiyano ang pinakamiserabling tao sa mundong ito. Dahil nabubuhay siya sa gitna ng dalawang mundo. Sa mundo ng unbeliever at sa mundo ng believer. Mga kapatid, if you want to be a joyful Christian, bear the fruit for mission. Tayong lahat ay tumayo. Let's all stand up, please. Tayo po yung mukod pumikit at manalangin. No? Sino po sa inyo, as the Lord, habang ikay nakikinig sa mensahe kanina ng Panginoon, sino po sa inyo, ang prayer at desire mo ngayong umaga na lumago ka, mag-grow ka, at magbunga ka para sa gawain ng Panginoon. Will you raise your hand? And I'll just pray for you. Anyone please? Anyone po? Amen. Salamat Brad, salamat sister. As the piano plays, sa pagtugtog ng piano, we'll have an altar call. No? Sino sa inyo nararamdaman mo this morning, Lord, help me to grow. I want to be fruitful para sa iyo. Why don't you come here to the altar and pray and let us go to God because He is the only one that He can give us fruit. No? Lumapit po tayo dito, mag-pray tayo. Pag-pray mo, Lord, tulungan mo ako maging fruitful Christian. Magbigay ako ng forward mission. Tulungan mo, Lord, na mapit ako ng Holy Spirit. Tulungan mo, Lord, ako yung magbunga ng soul winning. Maybe matagal ka nang hindi nakakapag-akay ng kaluluwa. This morning, why don't you pray, Lord, I want to be a soul winner starting today. Maybe yung life mo, napapabayaan mo na. Dahil na masyado ka na nagiging abala sa ibang bagay, wala ka ng oras sa pakikipag-usap sa Diyos. Why don't you come here to the altar and pray? How about your giving? Alam ko, Laloma, no? Hindi man kayo nagsasalita. I know. There are times na kakaroon tayo ng burden and struggle. Pero ask the Lord, Lord, pagpalain mo pa ako sa aking finances because I want to give more. No? Then pray. Sanctification. May tinatago ka bang kasalanan? Humingi ka ng tawad sa Diyos. God is ready and willing to forgive your sin. And then surrender to the will of God. Pray so that we can bear the fruit. Sa mga bisita po namin, nandito, habang nakapikit po kayo, may tanong po ako sa inyo, sa aming mga bisita. Halimbawa ba dumating ang kamatayan sa araw na ito, handa ka na ba kaibigan? Kung mamamatay ka ba kaibigan sa araw na ito, tiyak ka na ba sa langit ka pupunta? Kung hindi ka sigurado kaibigan, at nais mong matiyak na makarating sa langit, itaas mo ang iyong kamay at merong isang kapatiran na magbabahagi sa iyo kung paano maligtas. Sa mga bisita po namin, kung gusto mong maligtas, itaas mo lang ang iyong kamay, huwag kang mahiya. Meron po ba? Meron po ba? If you want to accept the Lord Jesus Christ, this is the right time. Meron po ba? Kung nais mong tanggapin si Jesus, may nagtaas ng kamay dito. Nakaupo. Paikuwa, baka mayroong member na may babae. No? Kasi ang kamatayan, anumang oras darating. No? Tanggapin mo ang Panginoon bago mauli ang lahat. Meron pa po ba? Huwag kang mahiya, pumikit ka lang, nakayuko ka. This is a personal decision. If you want to accept the Lord Jesus Christ, do it now. Meron pa po ba? Kung nais mong tanggapin ang Panginoon, taas mo lang ang iyong kamay. Meron pa po ba? Marahil tinanggap mo ng Panginoon, ask yourself, are you a fruitful Christian? Pray to the Lord that we will bear much fruit. Dahil doon po glory po ng Diyos when we bear fruit. Tayo po manalangin. Father God in heaven, Lord, marami pong salamat, Ama. Wonderful words of God. Life, Lord. Thank you, Lord. Help us, Lord, to grow and to be fruitful in your vineyard. Kung saan mag-glorify ka namin, Lord, bearing the fruits of the Holy Spirit, the fruit of soul winning, fruit of prayers and giving, surrendering and sanctification, Lord. Lord, bless niyo po ang church, bless niyo po ang Laloma, tulungan niyo po ang mga member ng church, sama-sama po silang lumago sa kanilang spiritual life para sila patuloy na magamit niyo sa inyong ubasan, Panginoon. Salamat, Lord, for the privilege. I appreciate yung salita. And I'm giving back to you all the honor and the glory. In Christ's name I pray. Amen.